Hello everyone and welcome back to our YouTube channel. And if you've been a subscriber and if you have watched my very first video, alam nyo na nagpa-lipo ako dito sa Thailand and I shared yung experience ko dun sa liposuction at pinakita ko yung nung nandun ako sa my clinic. So ngayon naman ang aking 1 week update. So sa video na to, ipapakita ko yung aking journey for the whole week, kung ano yung na-experience ko, kung ano yung naramdaman ko and all. Kasi ngayon, medyo masakit pa. Plus, kung paano yung aking recovery and syempre yung pinakahihintay nyo, magkano ang nagastos ko. Kaya kung interesado kayo sa procedure na ito sa Thailand, keep watching. Start na natin. Or bago ko naisipang magpa-lipo, matagal nang malaki ang braso ko. So, never akong nagsuot ng ganito or tube na kahit pupunta ako sa beach, palagi akong naka-tube man, pero palagi akong may outer na jacket. Eh, syempre, ito lang talaga yung isa sa nako-conscious ako sa katawan ko at ayoko. Ewan ko baka genetic, dati nag-exercise ako, tapos nag-lose ako ng mga 10 kilos. As in, malaki pa rin dito. Yung mukha ko lumiit at yung katawan ko lumiit, pero yung muscles, tapos yung thighs, malaki pa rin. So, naisipan ko. Matagal ko nang pinag-isipan to. Like 1 year. And even before, nagpapa-meso fat injection ako para lumiit. Pero as in, hindi pa rin nabawasan or hindi ko na-meet yung gusto ko. So, sabi ko, liposuction. Kasi at least makikita mo yung fat na aalisin nila sa'yo. So, I'm sure. At siguradong lilit talaga yung muscles mo or kung ano yung gusto mong ipa-liposuction sa katawan mo. So, ito yung aking, nung nakapag-decide ako, nag-leave ako ng 2 weeks sa work. So, first, naghanap muna ako ng mga 3 clinics sa Chiang Mai kasi yun yung pinakamalapit. Bangkok sana pero malayo kami dun. So since Chiang Mai, madami din mga hospitals or clinics na pwede kang mag-inquire. So dun ako. So may dalawa akong nakausap na clinics, yung Bangkok Hospital sa Chiang Mai at yung Lanawadi Clinic, yun yung ginamit ko. So after noon, pumunta ako doon, nakapag-usap ako sa counter, nakausap ko din yung doctor, yung surgeon. Tapos sinabi kong magkano, sinabi kong chinek kung qualified or okay ba yung aking arms for liposuction. Kasi minsan, if it's too fatty or baka, madaming excess skin after. So sabi nila okay naman. So, kaya may ni-recommend din sila. So, Vaser liposuction yung isa. Tapos yung isa pang package is yung arm tightening, yun. Kasi I make sure na i-message nila sa akin yung mga details ng procedures and techniques para malaman ko. Plus kung meron ba silang mga additional na babayaran. Kaya make sure to talk with them. So yun, nung nag-inquire ako sa kanila, binigay yung mga procedures, techniques, at yung ibang mga additional payments. So sabi ko, kaya naman. Kaya nag-decide ako na doon ako sa clinic na yun, gagawin yung aking arm lipo. Still uncomfortable. Kaya hindi ko siya maitaas man siya pero hindi masyadong or maiganyan kasi medyo masakit pa dito sa my middle. As in 1 week pa kasi yung recovery. Yung recovery period supposed to be is nasa 1 to 2 weeks to 4 weeks until 6 months. Pero yung pain, at least mag-subside daw siya in 1 to 2 weeks. So, nandun ako sa clinic, nag-usap kami about sa mga techniques and payments, diba? Tapos my neighbors are so noisy. Na-schedule na namin yung anong tawag doon? Yung liposuction schedule kung kailan gagawin. Tapos, nag-deposit ako ng 20% dun sa kabuuang babayaran. And the remaining, you need to pay before they will start the liposuction. So yun, nakapag-deposit na ako noon. And then, sabi nila, i-message ka namin 1 day before ng lipo para maging ready ka.
So, one day before, nung nag-message sila, tapos pumunta na kami dun sa pumunta na kami sa city na nakabook na ako ng hotel 3 days. So, 1 day before and 2 days after. In case masyadong masakit, kasi hindi ko naman alam, or parang kapag rest ako ng 2 days. Fast forward, on the day of my liposuction, it's supposed to be 12 p.m. Yun yung time. Pero andun kami mga 10 a.m. So, yun yung unang pinakasasabi nila na kailangan mo kumain before pupunta dun kasi meron akong na-take na mga 6 or 7 pills. Yun yung anesthesia. Nakalimutan ko kung anong klaseng anesthesia yung ginawa sa akin. Pero, nung tinake ko naman yun is, I just feel dizzy and sleepy, pero naririnig ko yung surgeon. So, kinakausap ko pa rin siya, or kinakausap niya ako. And then, yun. On the day, pumunta ako dun. Tapos, ang unang nilang ginawa is, kinuha nila or mga vital signs. Then, nag-sign ako ng consent. Meron silang consent na naka-tie, pero translate ko in English, saka ko binasa. Anyway, nakapag-decide na rin naman ako, so kahit mag-sign ka or hindi, andun ka na. Anyway, na-sign ko yung consent, and then kinuha nila yung mga vital signs, blood test. Okay, and then pinapunta nila ako dun sa may operation room sa taas. Tapos, kasi dun ako bumili ng arm compression garment din, di ba? So, pinatry muna nila sa akin yung size na order ko. Ayun. And then, after that, habang hinihintay namin yung surgeon, 45 minutes, pinatake na nila sa akin yung anesthesia. Yeah. So, nung medyo gumagana siya, pinatayo ulit ako, tapos dun na nila drenowing yung kung saan nila kung ano yung mga target nilang fat na alisin. So, halos half dito siya, tapos dito, tapos halos dito. Pero dito kasi, ito actually yung isang pinaka-problema ko sa arms ko, yung dito sa top. Masyado kasi siyang malaki, pero hindi nila gagalawin to kasi muscle nga naman. So, ito medyo malaki pa rin, I'm sure. Pero dito actually is naalis ito. Dito nila inalis yung fat. Same here. Pero wala pa tayong makikita ngayon masyado kasi anong tawag? It's still swelling. Tapos yung meron siyang fluid sa loob. Yun yung tinatawag nilang seroma. Yeah. So, pag mag-subside ito or ma-absorb ng katawan, doon mo na makikita yung contour, which is correct. Kasi pag ginaganyan ko, water, naggaganyan siya. So, pag mag-subside yan, doon mo na makikita yung effect or yung contour ng arms mo. Okay, so, yun. Pagkatapos na lang na drawing yan, and then pinahiga ulit ako. Mga 45 minutes siguro. Tapos nung alam na nilang medyo inaantok na ako, nung nag-effect na yung anesthesia, so yun, in-start na nila. Yung kinover nila yung mukha ko. And then, merong monitoring, ewan ko yung ilalagay nila sa may paa para ma-check yung pulse or whatever. Kasi may mga nurses din na naka-assist in case. Kasi you know, according sa research, may mga namamatay din sa mga ganitong aesthetic surgeries due to blood clots or infection. Pero so far, buhay pa naman ako. So, thank God. Anyway, nung nangyayari na yung procedure, naririnig ko yung doctor or hindi ko na-feel, parang nag-numb yung arms ko. Pero naririnig ko yung ginagawa nila. Minsan medyo nararamdaman ko yung pag-incheck nila. Ewan ko yung anong in-check nila. Tapos pag ginaganyan na yung taba, if you know kung nakapanood kayo ng mga videos ng liposuction, nung ginaganyan na nila yung taba sa loob, nararamdaman ko yun pero hindi siya masakit. Yung ibang vlogs kasi na napanood ko, sabi nila ang sakit daw at minsan yung iba nasusuka na sa sakit. Pero so far for me, walang masakit. May konti pero wala. Parang out of 10, it's just 2 sometimes or none.
Yun, pero pag tinatanong ako ng doktor, may sinasabi siya, naririnig ko, so nagre-respond ako. Ayun. So, nung tapos dito, dun sa kabila naman. So, nag-start sila ng procedure from 1 p.m. Natapos sila ng 4 p.m. So, it's like 3 to 4 hours. That long. Pagkatapos nun, parang tapos na siguro kasi sabi na okay. Tapos pinaupo nila ako. Tapos nakita ko, naka-bandage na kasi nga hindi mo naman sila makikita kasi naka-cover yung mukha mo nung procedure. So nung pinaupo nila ako, na-cover na siya ng bandage. Ito. From here and this. Na-cover siya and medyo sleepy pa rin ako pero okay naman. So sabi nila, okay, tapos na. So yun, pinicture-picture ko muna. Ang inalis nilang fat sa akin is nasa 2,000 cc. I don't know if, yeah, madami siguro yun. Makita ni attach ko yung video or konting clips dyan. Okay, 2,000 cc. Ayun, tapos bumaba, nung nagdamit na ako, bumaba na kami sa baba and then umuwi na. Nung umuwi ako sa bahay, inaantok pa rin ako, so natulog ako mga halos 8 or 9 hours. Yun na yung medyo nagising na ako, sabi ko, oh my God. Tapos ang dami nilang binigay na gamot pala. Ang dami akong gamot. Pero yan, 1 week ubos na, so sabi nila okay na. Nung very first, parang okay pa naman. Wala pa naman ako masyadong nararamdaman. Yung pinaka-worst lang na ayaw ko is yung paglagay ng arm compression. Ito, mahirap isuot kasi medyo masikip siya para nga makompress yung arm mo para babalik yung, or hindi siya magsasag. Siyempre, pag may naalis nga naman na fat dito, kailangan mo i-compress para babalik yung skin mo. Maidikit yung maidikit yung skin mo pabalik. Okay, so ito yung ginagamit ko. Minsan ito, or minsan yung ito, yung binabalot ko lang. Tapos ang sabi ng aking surgeon is 8 to 12 hours ko siya gamitin. So okay, minsan sumosobra kasi natatakot ako baka hindi babalik yung elasticity ng aking skin. So plus mas comfortable ka pag meron siya, though masakit isuot, pero pag nakasuot na, okay, mas nakakagalaw ka kaysa yung walang mag-hold. Plus pag gabi, dun din gusto kong ilagay kasi pag nagaganyan-ganyan ka, baka maano yung sugat. So tapos ito, isuot mo yan in at least 1 to 3 months. Pero especially yung first 2 weeks na nasa healing process. So yun lang. So mga 3 days na hindi ko pinaliguan yung buhok ko. And pag nag-shower ako, meron naman si Mr. Tinutulungan niya ako mag-shower sa katawan na hindi ko siya binabasa. Or kung mabasa man, kailangan mo siyang hugasan gamit nung binigay nilang panlinis plus betadine every 4 hours. Para iwas infection nga naman. Anyway, nung first 1 to 3 days for me is parang feeling ko mas okay pa. Kasi numb pa rin siya, no? So hindi mo wala kang maramdamang sakit or kahit ma-press mo siya, hindi mo maramdaman masyado. Pero after noon, mga hanggang ngayon, 4 to 8 days, today is my 8th day, parang napaka-sensitive na. Kung iganyan mo lang siya, ang masakit na kasi naalis na yung numbness. Except dito sa may sugat, dun medyo numb pa siya. Pero yung outer, sensitive. Pero okay lang, nakakagalaw ka naman. Nung 3rd day nga, pumunta ako sa market, bumili ng veg. Pero yung hindi masyadong mabigat. Plus, I can do household works. Minsan nga nagwi-weeding ako sa labas, yung sa garden, or naghuhugas ng plato, or nagsusweep dito sa floor. So okay, nakakagalaw ka within, hindi naman siya masyadong like super surgery na hindi ka or kailangan mo naka-bed rest. No, you can do normal things, just make sure hindi yung masyadong mabibigat kasi hindi mo rin kaya yun kasi masakit. Anyway, hanggang ngayon namamaga pa rin siya and all, pero at least naman nakikita ko na may difference naman siya before and after. And now pag-usapan natin is ipapakita ko yung mga clips mamaya, yung progress ko or how will I clean or paano pagsuot ko, yung everyday na experience ko with 7 days of my post-op surgery.
Anyway, ngayon naman is, or anyway, meron pala akong follow-up check-up in 14 days. So that's on Saturday. Para aalisin na nila yung ano yan, yung pantahi, yung pinantahi nila. So that's the 14th days. Plus, I just had 2 follow-up check-ups within 3 days ng surgery ko. Nung nandun pa kami sa city. Para i-check nila or linisan or sila na yung maglagay ng betadine. Yun lang naman yung kanilang chinek. So, sabi ko, ako na lang maglagay ng betadine. Plus, dun sa line-up nila, minamonitor naman nila ako every day. Sabi nila, picturean mo yung sugat every day, tapos isend mo dito sa line message. So, nagre-respond sila every day, looking good, or how are you feeling. Oo nga pala, nung first day, nakalimutan ko, sorry. Nung very first day, ang kati dito ko, hindi sa may sugat, kundi dito sa may outer part. As in, nung first day, itong isa lang yung makati. Second day, dalawa na. Ewan ko, nung sinerge ko, sabi, baka yung mga cells na na-trauma sa loob or undergoing, nagre-repair pa yung cells sa loob, kaya siya makati. So, sinabi ko yun sa doktor nung nagpa-follow up check-up ako. Tapos, binigyan nila ako ng ointment for anti-makati. Pero, hindi pa rin siya effective. So, nung third day, sorry, I forgot to tell earlier. Nung third day, sinabi ko ulit sa kanila. So, binigyan na nila ako ng pills. So, 2 pills yung binigay sa akin. Ito yung sa 1 after breakfast, 1 in the evening. Pero, hindi ko pa naubos mga to kasi tinake ko sila within 2 days. Naalis siya effective. Sa mga vlogs na napanood ko, wala silang sinabi na after ng surgery, like makati siya and all. Kasi as in niya, it's so uncomfortable. Lalo kung nakasuot ka ng mga ganito. Tapos ang kati dito sa may gilid. Pag may ganon kayo, sabihin nyo agad sa doctors para alam nila yung gagawin. Very effective tong nabigay nilang gamot. Kasi pag tinake ko, after few minutes, hindi na siya makati. So, hindi ko na rin na-take ng mga 6 or 7 days or now the 8th day kasi hindi na siya makati. Yun. Plus, pag yung matulog kayo, it's uncomfortable. Yung nakatulog ka na lang na pahiga kasi hindi mo naman maiganyan kasi uncomfortable. Minsan, pag nakuha mo naman yung side, hanggang dun ka na lang. Kasi pag mag-turn ka na naman, ang sakit. So, oh God. Minsan sabi ko, kung alam ko lang na ganito yung pinaka-uncomfortable na mararamdaman mo, wag na lang actually. Pero kung iniisip ko naman yung long-term na effect niya, okay lang sa akin. Sabi ko, okay, ginawa ko na, so kakayanin. Yan. What else? Ano pang pag-uusapan natin? Ngayon, tara na sa kung magkano yung nagastos ko dito sa aking surgery. Nakalagay dito. Okay, so ang nabayaran ko is nasa around 40,000 baht. That's just for the arm liposuction itself. 40,000 baht. So, pwedeng yun lang yung package na kunin mo, yung lalipo nila. Plus, yung nabayaran kong skin tightening na 20,000. So, that's 40, 50, 60,000 baht for 2. Kasi sabi nila, medyo malaki kasi yung muscle mo. I mean, yung kamay arms mo. So, madami, I'm sure, madami yung fat na maaalis. So, kailangan mo yung skin tightening para sure na yung skin mo ay babalik siya or hindi ka magkakaroon ng saggy skin. So, sabi ko, okay. So, nakuha ko yung package na yun, 2. Plus, arm compression garment na 1,590. Iko-convert natin yan mamaya in 590 plus yung wound cleaning medication pagkatapos ng procedure. So, yun yata yung mga nabigay nila sa akin na ang dami. That's 980 baht. Tapos yung blood test before the surgery, that's 190 baht. So, that's in Thai money. Hindi ko lang alam kung magkano yan in Philippine peso. Nasa around 120,000 siguro. So, yung kabuuan na nabayaran ko is nasa 62,660 baht.
yung nagastos ko bago pa, or I mean, yan, after all the procedures. Yan. So, kung carry, medyo hindi naman masyadong mahal. You can come and do your arm liposuction here. Or, meron din naman sa Mexico or any other country you would wanna go. So, anyway, kung i-recommend ko pa, so, yung first week pa lang na yung naramdaman ko, parang I'm not so sure. Pero, kayo, kung in case kaya nyo namang i-tone yung mga arms nyo through exercise, why not? Mas maganda. Nasubukan nyo yun kaysa dumaan sa ganitong procedure. Anyway, yun lang. And paano ba pumili ng clinic? Ito yung tips ko. Mag-research muna kayo ng at least mga 3 clinics at ikumpara nyo yung mga reviews or i-check nyo yung reviews or kung magkano, i-check nyo yung surgeon or hospital kung maganda yung reputation, and then i-compare yung prices at kung ano yung mga packages. Yung package ko pala na yun sa nabayaran ko is after ng procedure, may mga follow-up check-ups, and I have 3 free massages after, pero mga after a month na siguro yun pag mag-heal na ito, kasi mga 4 weeks ang sabi, parang may mga lumps dito sa arms, so wala pa tayo nun. So yun na yung i-start nilang i-massage para mag-breakdown siguro yung mga tumigas na ano man yun. Okay, what else? Madami palang mga bawal no before and after, 7 days before and after the surgery para hindi or makatulong para sa yung recovery, like stop taking vitamins or supplements and all types of alcohol or smoking. And yun. Kaya 1 week and after a week for me, I did not have any caffeine or tea or eggs or chicken or kung ano man yung malalansa, kasi you know baka hindi yun makakatulong sa iyong pag-recover. You can just eat pork yun or mga veg, more water, yun yung sinasabi ni doctor. Kaya nga parang 1 liter or more yung ininom ko araw-araw, which is good kasi na-normalize yung aking pag-poop. Kasi dati nagte-take ako ng medicine bago ako mag-poop, pero nung after the surgery 7 days na every day yung poop ko, minsan pa twice, pero hindi naman siya runny, so it's normal, which I like. Ano pa yung mga details dito? Okay, yun lang. Anyway, so that's our vlog for today. Mag-update ako after a month para makita natin kung meron talaga siyang difference from the before and after the procedure. And if you have any questions, you can like, subscribe, and add some comment or suggestion on the comments below para masagot ko kayo. So that's all for today, and thank you so much for watching.